Sa mundo ng international na kalakalan kung saan ang bawat produkto ay isang potensyal na daan patungo sa kita o pagkalugi, naroon ang isang maselang balanse sa pagitan ng tiwala at integridad. Ngayon, saksi tayo sa isang kwento na susubok sa mga halagang ito at magpapaalala sa atin na ang mga daan ng madaling solusyon ay madalas na nagdadala sa mga hindi kanais-nais na katapusan. Bon, kamusta? Doon na tayo mag-usap sa labas. Okay. Bon, Ryan, masaya akong makilala kayong dalawa. Kami rin. Balita ko, may negosyo na kayong pinapatayo ngayon may projecting ba? Tama? Oo. Sa totoo lang, nagsisimula ako ngayon sa nito? Online retail na negosyo. At saka naghanap din ako ng magandang produkto na i-import mula sa China. Mahigit isang linggo na rin ako nagsisalik-sikip ng proseso ng custom. Sa totoo lang, nalilito na pala ako. Sige, salamat. Bon, tama. Nandito kayo sa tamang lugar. Ito kasi ginagawa ko. Ginagawa kong posible ang imposible. Yan mismo kailangan ko. Hinahanap kasi, tsaka hindi sa hinahanap. Yan kasi yung iniiwasan ko, yung magka-delay sa isang kliyente. At saka, alam mo naman dito sa General Santos na malakas yung merchandising. At saka, yung mga kliyente ko, mga customer, yun, naghahanap ng bagong stock. At saka, gusto ko rin masulba lahat ng mga problema. Okay. Tama ba? Siyempre. Pero hayaan yung tanong kita nito, Bon. Gusto mo bang mabilis at murang proseso? Bon, alam ko kung ano ang sitwasyon ng mga startup. Kailangan mong bantayan ang iyong budget, pero ayaw mo rin masayang iyong oras. Ngayon, alam kong mayroon akong special na pamamaraan. Tawagin na lang natin itong pinakamaikling serbisyo. Maaari kong bawasan ang iyong mga tungkulin sa customs para sa iyo. At siguraduhin ang proseso ay magiging mabilis at maayos. Pero ganito ang sitwasyon. Walang makakaalam kailanman. Napaka-discreet nito. Sige, kung sa tingin mo yung nakakatulong ito sa negosyo ko. Hindi ka magsisisi nito, boss. Nagbigay ng pangako si GM ng mga daan-daan, mas mababang buwis sa customs, mas mabilis na pagproseso sa pamamagitan ng paglalabag sa mga patakaran. Si Von, inosente at sabik na makatipid, ay nagbigay ng malaking halaga. Hindi alam ang pandaraya na malapit nang magbukas. Ilang araw na ang lumipas at si Von at Ryan ay nag-aantay ng may pagkabahala para sa kanilang kargamento. Pumasok si GM na mukhang kalmado at walang kaproblema. Ngunit si Von ay tila mas stress
Nakatambak ang mga papel, walang nasasagot ng mga email. Hindi pa dumadating ang kargamento. Hello, Von. JM, mag-iisang linggo na ha. Kapag ba maging maayos lahat yung shipment ko? Nababangkrap ako dahil sa'yo ha. Pagdahan-dahanan nawawala yung mga customer ko. Ano ba? Sana yung pinangako mo? Relax ka, Von. May mga ganito talaga pangyayari minsan. Kailangan ko lang ng oras. Bigyan mo lang ako ng araw. Ako na bahala sa mga dokumento mo. Boss. Pero sinabi mo na may mas madali kang paraan. Ano nangyari? Kamusta ng dokumento? Nakabasa ba ito? Sabi ka naman sa amin, di ba? May mga ganyan talaga pangyayari minsan. Pero hayaan niyo. Ako na bahala sa mga dokumento ninyo. JM, hindi namin ito deserve. Kailangan namin ng transparency mo. Kung may mga problema rin sa aming dokumento, kailangan i-update mo kami. Lumipas ang ilang pang mga araw at tuluyan nang hindi nagparamdam sa kanila si JM. Ilang beses rin itong pinuntahan ni Von sa kanyang opisina ngunit nanatili rin itong nakasara at tila hindi pa nalilinisan. Isang araw, binisita si Von ng kanyang kababata na si Aina na kamakailan lang ay naging customs broker na rin. Boss. Boss, may bisita ka. Uy, kumusta? Umupo ka muna. Uy, Bon, pang nakakalolo ka na sa buhay ah. Akala mo lang yun, Aina. Mahirap pala magnegosyo. Lalo na sa pag-import ng mga kargamento. Hindi agad mapalabas-labas eh. Ha? Eh, ayos na pag-aralan at naging experience ko. Hindi naman gaano kakomplikado ang customs procedures. Bakit? Sino ba? Broker mo? Nakipag-show ako sa GNCD. Hanggang ngayon, hindi ko nga siya makagilak eh. Wala na rin akong balita. Tagal na rin. Ha? Yung DMCB? Yung brokerage ni Mr. Adarasi? Hindi mo ba alam na nirate yung opisina niya ng nakaraan? Balita ko, kinusur siya ng DOC ng Price Undercut and Stickler Importation. Kabilang pala kayo sa mga naging biktima. Boss, sabi ko na sa'yo eh, manluloko talaga yung lalaki yun. Mukha pa lang eh. Sayang yung pera natin. Paano ba to? Kailangan natin ng patuloy sa import eh. Marami pa namang paparating na kargamento dito. Eh, balita ko, kakapusan mo lang sa licensure exam. Baka gusto mo subukan. Oo, nakakatakot. Hindi pa naman ako makasalo sa ganitong larangan. Ayoko pa naman nagagad ng problema niyo. Hindi naman namin inahangat ang perfectong serbisyo, Ana. Ang sa amin lang ay dapat, tapat, totoo, at handang tumulong sa amin. Tulungan tayo sa proseso. Sige na nga. Bigyan mo ako ng sapat na oras para makapaganda ng kontrata. Simulan natin sa legal at tamang paraan. Yun ang dapat, boss. Maraming salamat tayo namin. Makasaan na naman kami customs broker. Maraming salamat. Sa kabutihang palad ay may natutunan naman si Von sa kanyang karanasan. Nagsikap siyang humingi ng gabay mula sa isang broker na pinahahalagahan ang pagiging bukas at tapat sa isang tao na ilalagay ang batas at interes ng gobyerno sa itaas ng lahat. Wala nang mga daan-daan, wala nang mga kasinungalingan. Para sa bawat customs broker at kliyente, ito ay isang paalala. Walang halagang matitipid ang nagkakahalaga ng pagkawala ng iyong integridad. Ang interes ng gobyerno at ang tiwala ng iyong mga kliyente ang siyang unang dapat pinipili.